naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero Tama. in the meantime, inuubos kami. 'Di ba? Kaya ang susunod daw si Senator Marcoleta, 'di ba? So I will, and then si Senator Bongo. Bumilang ka ilang araw, lalabas at lalabas yan. 'Di ba? Huwag nyo na kaming utuin. Huwag nyo na utuin ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kay Tatay Digong, ganun din. Ay, walang warrant of arrest yan. Kaya si Tatay Digong kampante. At saka hindi naman ho natatakot si Tatay Digong kasi una't-una sinabi niya, haharapin ko yan. Kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jojo Marbina, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan eh. Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tinatawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. But as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution. Sir, dun sa issue ng quorum, ng conviction threshold, mas dumarami yung nagsasabi na baka dapat ibaba dahil hindi na nga 24 yung within the jurisdiction of Well, my power. opinion, it's malinaw ang Constitution. No, 3/4 of all members. So that is 16. So in my opinion, we have to follow the Constitution. No, and sorry, 2/3. Sorry. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe ho ngayon ang ginagawa dito sa grupo ng Bonateros. Mantakin nyo ho. Ito si Au ay nagdemanda. Kanina ho, kahapon ay pumunta tayo. Sabi rito, ipakita na natin para magkaintindihan tayo. At syempre bago natin ipasok lahat ng mga balita, nakakatakot na ho ang nangyayari ngayon. Ito, isipin nyo pumunta ang Bonateros kahapon sa DOJ. Para saan? May nagdemanda raw sa kanila. Nagdemanda daw ito si Au patungkol dito bakit daw nila in-interview ang 18 Marines. Anak ng tipaklong. Ano problema kung in-interview? Diba? Ito yung post ng Bonateros ni Sir Banat Bay. O ni Banat Bay. Ang sabi dito, pinatatahimik sila. Sabi dito, sa tingin mo, Trililing, mapatatahimik mo ang Bonateros, dyan ka nagkakamali. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kahit andyan o wala ang Bonateros, lalaban ang Pilipinas. Tama nga naman. Saka bakit anong problema kung halimbawa naman in-interview nila itong 18 Marines? Anong problema dun? Bawal na ba magpa-interview? Ay, nako naman. Ang titibay ng panga. Kasama mo ka. Diba? Pipigilan nyo. Ang programa ng Bonateros o SMNI na doon interviewin itong ex-Marines. Para saan? Mawala ang katotohanan? Hindi maisawalat ang katotohanan? Kung kayo ho ay sanay na sanay na itago ang katotohanan dahil may mga sabwatan nangyayari daw di umano sa gobyerno, wag nyo hong lahatin. Dahil marami pa hong matitinong tao. Marami ang gustong isiwalat ang katotohanan. Pero siyempre, bago natin rektahan ang mga video ngayon, kung andyan lang po yung join button, pindot-pindot na. Ang galing na. Pindot-pindot na! At siyempre, ang shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Ito na. Ang sabi ni Rine, ang sabi dito, Ombudsman sa corruption sa Pilipinas, hadlang sa pag-unlad ng bansa. Natural. Kung nakaw, paano uunlad ng bansa? Ngayon pinagmamalaki na ho na 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Sino nagmamalaki? Malamang kung sino yung mga dorobo dyan. Ang saklap, no? Pasok natin ang balitang ito. At mamaya meron hong napahiya.
isang panggulo, pinakita sa isang leader ng Russia na si Putin na hindi siya marunong gumamit ng earpiece. Tila baga pinagtawanan ho ito si Pangulo. Aray mo. Pasok. A very important lesson. Corruption is not only a legal problem, it is a developmental problem. Bakit ayaw nyo imbestigahan? Bakit patuloy pa rin daw tinatago di umano? Bakit wala pa rin imbestigasyon? At tila baga nauuna pa ang imbestigasyon dito sa pre-trial at hinagahanda na sa trial, sa impeachment trial ni Bibi Sara sa July 6. Kung hadlang naman pala ang korupsyon di sana ayusin nyo. Lahat ng mga korap, lahat ng mga nababanggit at lahat ng binigay na pangalan ni Diskaya, patawag nyo na. Yun lang ang makakaroon ng solusyon dyan. Problem. Binigyang diin ni Ombudsman Crispin Rimulya sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on SDG 16 sa United Nations na ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lamang isang legal na usapin, kundi isang malubhang suliranin sa pag-unlad, ekonomiya at pagtitiwala ng publiko. Malamang. Kaya nga sugpuin nyo. Ang problema. Hanggang kailan? Minsan ni Senator Alan Peter Cayetano, bagong Senate na majority. Sino ba ang bagong Senate majority? Di si win or lose. Yun ang aasahan nyo. Ngayon, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya patungkol sa impeachment ni Bibi Sara. Kasi di ba meron nagsusulong, nagyayabang-yabangan itong ibang taga-kamara na dahil daw wala si Senator Bato, dahil daw wala si Senator Jinggoy Estrada, kailangan daw maging 22 na lang ang senador. So kung 22 ang senador, kukuha ng ilang porsyento na lang. Sa kanilang opinion, dapat daw yung threshold o magiging botohan dahil wala na yung dalawang senador, ibabaan ng 15. Para saan? Sa conviction na naman. Yun ang gusto nyong palabasin. Ngayon, ito yung bago nilang Senate President, hindi ko alam kung tunay ang sinasabi na kailangan sa Constitution sila magbabase. Kung yun ang nararapat, gawin nyo. Huwag nyong baliin ang batas na kagayang ginagawa ng ibang senador, ibang congressman at kongresista. Kaya ito, may mensahe si SP Cayetano. Para sa akin, SP pa rin ito. Biniran niya ito si Tocson. Ano kaya ang kanilang mga bagong pag-uusapan dito? Alamin natin sa umagang ito. Sorry, Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Tama. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga Pero ngayon, bakit? Panay ko... Senador, hindi ho yan magaling mag-imbestiga. Magaling siyang hide and seek. Di ba? Tama nga yung payo niya kay Senador Bato. Magtago ka lang. Magtago ka lang. Kasi magaling sila sa hide and seek. Na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba Tama. na naging security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga secretary. Di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Tama. Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? So and then si Senator Bongo. So I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong,
harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. Yun, doon na. Doon lumabas yung Judas. Kaya nga ang komento dyan ni Senador Marcoleta, dahil dito, kung sino man ang aalis sa pinaglalaban o aalis sa grupo, mas masahol pa sa Judas. Kilala nyo siya. Kilala nyo sila. Alam nyo ito si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ho ito basta-basta. Oo, nasa dugo na nila ang abogado, nasa dugo nila ang public servant, nasa dugo nila ang politika. Kaya hindi nila ito mapapasuko basta-basta. Magaling ang mamang ito. Kaya doon sa mga naninira sa senador, na si Alan Peter Cayetano, umiyak na lang kayo. Hindi ho magpapatibag sa inyo ang abogado, ang senador ng Taguig. Si Kumpanyero, kung naaalala niyo si Kumpanyero, sino ba ang si Kumpanyero? Magaling ho na abogado, magaling na senador. Kaya doon sa mga gustong tumibag sa Cayetano Black, wala ho kayong mahihita. Nakakaawa ho lang kayo. Iba ho ang kalidad ng isang abogado sa nagpapanggap na marunong. Iba ho ang galing ng isang abogado sa nagmamarunong-marunungan. Sumunod kayo sa batas. Tama naman sinabi niya eh. Kaya ngayon, ang sabi niya noon nung una, kumuha kayo ng 13. Gawin yung legal, hindi yung illegal. Kasi naalala niyo yung quorum. Kaya ho, hindi pumapayag itong Cayetano Black dahil hindi pa sila nakakakuha ng tamang numero sa quorum. Itong mga bulok na senador. Ngayon, ito, makinig ka, Mr. Chinky! So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to... Tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya nga itong si Bombudsman nagsasabi. Kaya Bombudsman, sundin mo yung sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano, imbestigahan nyo, andito na eh. Di ba? Matutumbok na eh. Kulong kung kulong. Yan ang sabi ng ibang senador. Hindi katulad ng dalawa. Ano din sinabi ni tawag nito, ni Villar, ni Camille. 'Di ba? Wala akong kinalaman diyan kasi inuugnay naman ito si Camille dito sa C5 extension, yung LRT. Anak ng tipaklong. Kababagong senador pa lang eh. 'Di ba? Binibigyan na nila ng issue. Kaya nga ito, dito lumalabas yung totoong panggigipit sa Cayetano Black. Nagsisimula alam niyo, sinimulan nila kay Senator Jinggoy. Ngayon, meron namang umuugong na may warrant of arrest. Ngayon, pinapalabas nila na wala pa silang nilalabas o wala pang warrant of arrest. Sino bang paniniwalaan natin? Sino ang nagsiwalat niyan? Si Senador, si Kong Pulong. Dahil si Kong Pulong, mas nakakaalam kasi alam niya dahil ginawa sa tatay niya eh. Pinalalabas ngayon nila na walang warrant of arrest, walang ganyan, walang ganon. Pero, bumilang ka ilang araw, lalabas at lalabas yan. Diba? Huwag nyo na kaming utuin. Huwag nyo nang utuin ang sambayan ng Pilipino. Diba? Kay Tatay Digong, ganun din. Ay, walang warrant of arrest yan. Kaya si Tatay Digong kampante. At saka hindi naman ho natatakot si Tatay Digong kasi una't-una sinabi niya, haharapin ko yan. Diba? Kasi wala naman siyang ginawang masama eh. Nagtrabaho lang siya bilang presidente. Ngayon, may nasagasaan siya. Sorry. Ando na yung mga dorobo, ando na yung mga oligarko na alam niyo, sila yung mga pinanghuhugutan ng kamal-kamal ng mga ibang mga politiko. Kasi gusto nila, sila ang masunod. Asa na ang demokrasya? Nangyayaring ngayon sa ngayon, parang nakikita mo, Republican, parang komunista, aray ko. Ang pangit, no? Kagaya sa Banateros, tingnan nyo. Dinimanda. Nag-interview lang sila ng mga 18 Maris. Dinimanda. Iyakin masyado naman ito si Au-Au. Diba? Alamin nga natin dito kung ano yung pag-uusap dito
Wala pa raw, itinatanggi pa ho. Tinanggi na may inilabas na warrant laban kay Senator Bongo. Kita mo, may issue na kagad sa warrant of arrest. Isa na yan, sign. Senator Bongo, kaya huwag ka magpatumpik-tumpik. Gawin mo yung style ni Senator Bato. Congressman Tulong na meron na raw ICC warrant Kay Bongo. Senator Bongo. Ano po yung information that we have? Pakasabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. So wala, hindi namin alam, hindi namin alam. Wala pa ganun. But you're not preparing any task force We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Kasi Ewan ko. Ganyan-ganyan din yung narinig namin eh. Noong June 1? May 1? O June 1? Ganyan-ganyan din ang narinig namin nung sinabi nyo na hindi aaresto si Senator Bato. Walang aarestuhin. Pagbilang ng ilang araw, ayun na. Ang dami ng issue. Keso tumakas. Wala nga warrant of arrest eh. Kaya malayang nakaalis ng Senado si Senator Bato kasi walang warrant of arrest. Nung nakatakas na, may warrant of arrest na. Ngayon, ito tanong, split na ba ang pagbabago ng relasyon ni na Senator Villanueva at Cayetano? Alamin natin yan. Pero kung ako sa politika kasi, hindi naman, alam niyo yung laro ng politika, hindi personalan ito eh. Labanan ho ito ng grupo-grupo o miyembro-miyembro. Gamings, numbers gamings ito eh. Ngayon, meron na issue na korupsyon. May na issue na mga dorobo. So, kailangan nila kumuha ng grupo-grupo. Kasi nadadawit ang pangalan kung sino na nabanggit. May Pangulo, may Balulong, may kung sino-sino mga senador, at may kung sino-sinong kongresista. Since marami na silang grupo, buo na yung grupo nila, gagawa sila ng paraan, sabi ni Aling Ledesma di umano, na pagtatakpan nila itong issue ng flood control. Ano uunahin nila ngayon? Malamang, kay BP Sara, nasimula na agad, di ba? Di ba? Nung nakaupo sila, nakuha na nila ang liderato, automatiko, bumilang ng isang araw, meron na sila ngayon pre-trial. So si pre-trial, doon na ho nagkaalaman. Ang bilis nilang umiksena, no? So alamin natin kung ano yung sitwasyon. Hindi na ba sila bate? Ito si SP Cayetano. SP pa rin sa akin, Kayo, tatanungin ko kayo, SP nyo pa rin ba si Senator Cayetano? Ako, oo. Kasi yung bulok na senador, ito yung pagtatawa na sila sa sarili ng pahina. Ibig sabihin, galit ang taong bayan. Kasi ayaw nilang ilabas ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan, sabi ni Aling Ledesma? Simple lang. Yung korupsyon. Sino yung napipinto at natutumbok ng mga pangalan? Yun ang imbestigahan. Daming maleta, no? Kaya ito, bati pa ba sila? Si Senator Joel Villanueva ang naging susi para masungkit ni Sherwin Gatchalian ang Senate presidency. Iniwan kasi ni Villanueva ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero noong isang taon, matindi ang samahan ng dalawa kasama ang ama ni Senator Joel na si Congressman Eddie Villanueva. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan. Si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla. Kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila? Tungkulin kong... Kung mapapanood ito ng anak niya, sigurado, oo, manliliit siya sa sarili niya. Sino? Ay, yung pinapatungkulan dito. Diba? Meron kasi nanindigan na senador. Bilib nga yung tatay eh. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung relasyon nilang dalawa ngayon dito. Kasi pinayuhan na siya ng kanyang ama. Manindigan. Magpasakop sa itaas, wag din sa mga kaibigan, mga politiko. Wag yung sa kaibigang senador. Ano ba yung para sa tama? Ibigay yung tama para sa tama. Diba? Itapon mo yung mga hindi. Kaso nga lang, wala eh. Tumindig sa tawag ng kalayaan. Kasi nga may kaso na. Ibig sabihin, magagaya na siya kay Senador Jinggoy
Konting kembot na lang at kung umayaw siya, oblo siya. Ngayon, sumanib, ayun, free, malaya. Ang tanong, sira ba ang karera mo sa politika? Malamang sa malamang. Marami hong galit. Marami hong naiinis. Marami ang na-disappoint. Bakit? Aral ka ng aral. Bigay ka ng magandang balita. Depensa ka ng depensa. Alam mo naman kung sino durobo. Sinasabi mo na rin yan, di ba? Sinasabi mo naman kung sino yung mga durobo. Lalabanan natin ito. Oh, yun lang. Nagbago ang lahat. Give honor to him, honor is due. Ganito pinuri ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang ilang miyembro ng Senado, kasama na si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na anniversary celebration ng Jesus is Lord Church noong nakaraang taon. Kabilang rin sa kanilang special guest ay si Senator Cayetano na ipinagtanggol pa si Senator Joel Villanueva dahil kainitan noon ang issue sa pagkakadawit niya sa umano'y korupsyon. Unfortunately, hindi lang yung demonyo ang nagigiba. Good people nagigiba ngayon. But it's only a season. And next anniversary po, I'd like to be here with you. Fast forward to May 11, 2026. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Pero kahapon, nagbago ang ihip ng hangin. Si Senator Villanueva rin ang pang-13 at bumuo sa bilang para formal nang maupo si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Ang tanging dahilan ni Villanueva, gusto lang niyang magtrabaho. Yun. Di trabaho. Pero wag kang aasa na makakuha ka ng boto sa mga susunod na panahon. Dahil nalalapit na ho. Kalahati ho ng 2026 na. Oo, konting kembot na lang ho. 19 na ho ng June. Paglampas niyan, katapusan, 7 months na ho tayo. 5 buwan na lang, 2027 na. Doon na magkakaalaman. Kasi kainitan na ho yun eh. Baka January pa lang, kampanyahan na, pero bawal pa rin yun ha. So, magbibigay ang COMELEC niyan kung kailan ka pwede mangampanya. Ang tanong dito, hindi naman siyempre magpapaawat yung mga dorobo dyan. Kailangan mangampanya. Ngayon pa nga lang, meron na ho nangangampanya eh. Ngayon pa nga lang, pinapaputok na nila yung mga pangalan nila eh. May mga nakikisawsaw sa sitwasyon, merong dismayado daw sa 18 Marines. Alam niyo yun? Merong isang colonel na tumakbo noon na pagka-senador, buti na lang hindi nanalo. Dahil ang kulay pala, labas. Pula pala. Hindi naman pala green. Kung gusto yan talunin si BP Sara, talunin nyo sa eleksyon. Ngayon, meron tayong takot. Baka mangyari dito, pagdating ng oras, mamayani na naman yung magic. Kaya magbabantay tayo. Yung magic ang di makakaano dyan eh. Ang makaka-apekto dyan ng malala eh. Pag minagic na ang boto, yari. Yung magikero pa naman dyan nababalita daw, di umano, na hinatira ng maleta. Yun ang lalo nakakatakot. So ngayon, talunin nyo. Kahit siraan nyo na siraan si BP Sara, meron isang tao na nagsalita. Kahit anong sira nyo sa mga Duterte, kay BP Sara, talaga naman mahal siya ng taong bayan. Anong gagawin nyo? Diba? Pero bago natin ipasok yon, ako ho ay natatawa. Kahit kayo matatawa. Di nabalita si Putin at saka si Pangulo nagkita. Diba? So, face to face. Tama? Pero hindi ganito yung entertainment o hindi ganito in-entertain ni Tatay Digong itong Russian president. Talagang magaling yung pagka-entertain ni Tatay Digong. Pero ngayon parang tila, para sa akin lang naman ito. Hindi ko gusto yung pag-entertain. Lalo na, nung napangisi. Dahil na parang tila bagan natawa itong si President Putin dito sa Pangulo. Kasi yung earpiece lang, Pagkabit lang ng earpiece, napakasimple.
Tila na hindi ata marunong. Ay alamin natin. Ta. Ano yung ngiti, oh? Yung ngiti niya, no? Pero, aray mo. Nakaka-disappoint. Oo, buti na lang, hindi rin na ganong makakapagsalita si Putin. Kung nakakapagsalita yan, pag sumagot ito si wala na. Lalong hindi sila magkakaintindihan. Lalong hindi sila magkakaintindihan. So ito kahit siraan nyo, itong mga Duterte, si Pipi Sara, wala Di ba? Hindi kayo pinapanigan ng taong bayan bagkus kayo ay nangangamote. Oo. Ang dami nyo nagtutulong-tulungan para pabagsakin si Pipi Sara, pero taong bayan ang naglulukluk kay Pipi Sara. Alamin nga natin dito kay Atty. Singgo. President, kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jejo Marbina, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tinatawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. Kahit anong mangyari, kasama na niya yan, hindi ba? Tama. Pangalawa, yung good versus evil narrative is simply not working precisely because politics sobrang complicated. 'Di ba? Habang tinitira mo halimbawa yung confidential funds, paano may maipapaliwanag, may flood control controversies, hindi ba? So hindi naman pwedeng sila lang yung masama, yung iba mabuti. That's not how it works. At higit sa lahat, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila gawin na mag-build up sila ng sariling kandidato? Instead of focusing on the opponent, mag-focus ka sa sarili mong kandidato. Ipakita mo. Wala sila makukuwang kasing galing, kasing tatag, kasing popular at magaling magtrabaho. Hindi nila kaya yun Kaya ginagawa nila, sira. Gumamit sila ng mga trolls, gumamit sila ng mga bayarang congressman, daw di umano at mga senador para lang pabagsakin itong si BP Sara. Ang tanong, kakayanin ba? Siraan si BP Sara? Malabo na. Ilang taon na lumipas, 2023. Nag-start silang siraan si BP Sara. Hanggang ngayon, wala. Tinatawa na sila ng taong bayan. Ang bawi naman ito sa 2028. Bakit, Kuya Goods? Doon na tayo magkakaalaman. Meron nagsasabi, bakit sa 2028 pa? Bakit hindi tayo gumawa ng aksyon? Mahirap ho yung sinasabi nyo. Kung wala hong tumatayo at naninindigan, hindi ho nyo pwedeng sabihin na ganun lang. Mahirap. Kita nyo ang mga senador, hindi nga nakakapagsalita ng dahil konting kibot, kaso, ipapaaresto. Kaya ho, mahirap ho, ang laban na lang talaga ng taong bayan, pag-upo ni BP Sara, doon, magkakasingilan talaga kung sino talaga yung kumamal at mga dorobo na bumibira at tila pinapabagsak pa rin si BP Sara. Yan, magkakaalaman talaga yan. Pero yung sinasabi nyo, hindi ko lang sure kasi marami ring galit. Hindi naman ako pwedeng magbigay kung ano yung, di ba? Hindi mo pwedeng diktahan ang bawat isip ng isang tao. Kaya nga tayo may sarili-sarili. Duwag ka, Kuya Dudes, hindi po ako duwag. Oo. Ang demokrasya ay malayang pagpapahayag. Demokrasi kong bansa, kailangan masabi mo kung anong dapat mo sabihin. Magagawa mo naman Huwag ka lang gagawa ng karasan dahil yari ka. Tama? Kaya ho doon sa mga nag-iisip, kailangan na natin ng ganito, mag-isip-isip po na mabuti, bago gumawa ng... Alam nyo, pag ginawa nyo yan, at ginawa nyo sa sarili yung kamay, dapat hindi lang kayo 1 piraso, hindi lang kayo 10,
Hindi lang kayo 1,000. 'Di ba? Tandaan niyo muna yung mga binibitawan yung salita. Hindi tayo pinanganak kahapon para madidiktahan lang ng kung sino-sino. Alam niyo, meron mga nagdidikta ng ganyan. Alam niyo sila yung nagdidikta lang pero minsan hindi mo sila makikita. Nakita niyo ba yung isang kernel na nagsasalita kahapon? 'Di ba? Ay nagsasalita na yan nagyabang-yabang, dismayado daw siya. Maganon lang siya pero hindi mo siya makikita na lumalabas para anyway, siraan man nila si VP Sara, magagalit sa alam niyo yung iba magagalit, wala ka Kuya Gus, hindi ho ako magpapadala sa mga bugso ng damdamin. Hintayin niyo muna umupo si VP Sara. Ganun lang po 'yun. Wag ho kayong masyadong magtapang-tapangan. Hindi ho tayo matatapang. Ang tapang natin, naubos na. Bakit? Matatapang tayo noon 'Di ba? Pinaglaban ng Pilipinas. Ikwento lang natin. Pinaglaban ng Pilipinas. Ayaw natin magpasakop. Ngayon sariling bayan, sinasakop ng kapwa Pilipino. Tama? Mas maganda pa pala na sinakop tayo ng ibang bansa di maganda pa. Kasama tayo sa state ng US. Yun lang ang komento at reaksyon na nakikita ng taong bayan. Kung tayo ay sinakop ng banyaga, di sana hindi tayo naghihirap ng ganito. Fair ang laban. Magtrabaho ka, may sahod ka, parang work-life balance. Na-experience nyo ba yun? Dito, sa naranasan ko, sa magandang bansa, work-life balance. 8 hours ka magtatrabaho, maganda ang sahod mo, may 2 araw kang pahinga. 8 oras ka magtatrabaho, makakabayad ka ng bahay mo, makakabayad ka ng sasakyan mo, makakabayad ka ng bills mo. At hindi lang yun. Sa isang sahod mo ang sahod mo 1 linggo, kaya mo makabili ng cellphone. Kaya mo makabili ng 3 sapatos. Hindi ho ako nagbibiro. Hindi ho yan sa Pilipinas. Sa ibang bansa. Yun ang sinasabi natin. Kung tayo nagpasakop sana, yung tapang natin noon, yun lang. Hindi, ang chismis mo naman, Kuya Dude. Hindi! Napag-usapan lang naman. Huwag kayong magagalit. Tanongin nyo yung mga subscribers natin dyan sa ibang bansa. Tama yung sinasabi ko. 'Di ba? Yung sahod mo 1 linggo, makakabayad ka na ng mga bills mo, kotse mo, insurance mo, makakabili ka pa ng damit na gusto mo. Dito, dyan sa Pilipinas, wala. Bakit siya magaling na alternative, kung bakit siya ang pinakamahusay na leader. Ang problema, pati yun, inaaway nila. Look at Bam. Ako, if you ask me, I like Bam Aquino. I even like Lenny. Anong ginagawa nila? Meron lang siyang take. Meron sila kaibang take dito sa ICC, all of a sudden. Pati yun, inaaway nila. Di ba? Yun ang problema pag sobra kang moralista sa isang komplikadong lipunan. Magigising ka na lang, marami kang sinasabi, mapapahiya ka, di ba? Kaya nga yung never again yun, naging why not Because politics ain't as simple as that. Nakuha nyo. Siya, gusto niya si Bam, pero bakit naka-stand lang yung sinusuportahan niya o iniidolo niya dito sa ICC? Bakit hindi nga naman maging fair? So anyway, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang paninindigan, ang demokrasya is still democracy. Ngayon, binabalik na lang na ito ng mga ulupong. Kasi nangyari na yan ng unang panahon Repeat the history. Sana hindi mangyari yung mga gusto ng mga congressman at yung ibang senador. Nabaliin na naman ang konstitusyon patungkol dito sa impeachment. Threshold, hindi pwedeng baliin. Nasa batas, nasa konstitusyon yan. Kung 2/3 ang kailangan pagbotohan ng 24 senador. Yan sana, ito kasi binitawan niya salita ito. Sana panindigan mo ito. On July 6, tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies. So in the next few weeks, we will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings na basa na yung mga members ng committees, na elect na rin yung mga chairman at vice chairman ng committees.
So they can already proceed with conducting a hearing para pagpasok natin, tuloy-tuloy na yung mga discussions ng LEDAC bills and also other bills na priority measures ng ating mga senators. Yes, ma'am. Pwedeng tumalon na sa impeachment. Go ahead. Yeah. Okay na. Sige. Hello. Ayan. Sir, kahapon kasi sinabi ni Senator Ping na napag-usapan daw po ng majority na si Senator Cheese yung i-elect niyo, sir. How did you go about this decision? I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Pero sir, tama ba? You are okay if ever yun yung maging decision ng majority na si Senator Cheese ang mag-preside? Kaya pag-uusapan muna. Pag-uusapan. I cannot preempt kung ano yung magiging discussion. Pag kayo, sir, you want to preside? We will discuss. No, we will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside. Ito yung naging answer. Kasi there are reports na parang yun yung naging usapan kay Senator Cheese kaya siya lumipat sa kampo po ninyo. Well, i-discuss namin no, as pag-uusapan niya ng mga senators. No? Again, I don't want to preempt the discussion, but we will have that discussion soon. Yung sa amendment, sir, ng impeachment rules, wala nang problema doon. Kahit it was approved na during dun sa 12 lang yung quorum na the question that that's Walang question doon. No? Walang question doon. Kasi may quorum naman eh. No? In fact, during that time, may quorum tayo and there's already established precedents na in the past, there are 8 instances wherein 12 senators lang ang determine ng quorum. Pero sir, yung sa session yung kahapon, yung mga election ng ng committee chairmanships, parang may mga inulit kayo doon dahil ba to Wala naman yung mga binanggit na pangalan na chairmanship were only manifestations. Kasi nag-elect na in the past tapos minanifest lang and then ang importante doon yung election ng mga members. Yun ang pinaka-importante. hindi siya inulit dahil may 13 No, number. if you listen to the motion ni Senator Zubiri, it was a manifestation on the part. Nako. Alam nyo, kaya nagkaroon ng special session. Siyempre, para makuha yung liderato. Ganun lang kasimple yun. Hindi na bago yan mga ganyang usapin. Pero, mapapagtanto mo kung ano yung sinabi niya, sana pangatawanan niya. We have to follow the Constitution. But as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution. Sir, dun sa issue ng quorum, ng conviction threshold, mas dumarami yung nagsasabi na baka dapat ibaba dahil hindi na nga 24 yung within the jurisdiction of Well, my power. opinion, it's malinaw ang Constitution. No, 3/4 of all members. So that is 16. So in my opinion, we have to follow the Constitution. No, and sorry, 2/3. Sorry, correction. 2/3 of all members. No, very clear ang Constitution dyan. Pero pag-uusapan nyo yan, sir. Is the Senate Impeachment Court open to probably a motion para ibaba ang threshold? Well, I cannot predict kung anong mga I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution. Doon kayo magbase. Kasi tama naman sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Basta legal, walang problema sa kanila. Ngayon, usaping impeachment na naman ni BP Sara. Lalabas na naman, merong magmamotion na naman dyan daw di umano, napababain yung threshold. Di ba minungkahi na nga yan ng isang senador at yung mga kongresista na anga-anga. Ngayon, pag pinilit nyo na sirain at baluktutin naman kung ano yung nasa konstitusyon, hindi na talaga kayo kapanipaniwala at talagang meron kayong panggigipit na ginagawa. Yan ang sabi at patunay ni Aling Ledesma. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Pakilike and share ang ating video. At siyempre, huwag niyong kalimutan i-subscribe itong si Mang Banat. Si Mang Banat,
ay nakitaan ko na potensyal na talagang napakagaling patungkol dito sa mga issue at doon sa mga durobo rin ang mga pinag-uusapan niya eh. Ayan yung kanyang channel Magaling ang mamang ito. Mama ba ito? Bata. Kaya suportahan natin yan binanatan niya. Bagong majority sa Senado, binanatan niya. Diba? Like and share at syempre yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Syempre, makinig ka, baka isa ka na sa matatawag at masya-shoutout natin. Shoutout kay Ma'am Grace Pedrano, shoutout sa iyo. Ma'am Lourdes Marty, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po. Ma'am Marie Peralta, shoutout po sa iyo. Danilo Bunag, shoutout po sa iyo. Amador Luz, shoutout po. J. Ortega, shoutout po sa iyo. Johnny Boy, shoutout po sa iyo. Jocelyn Peria, shoutout po. Rayban 20, shoutout po sa iyo. Angie Arcibal, shoutout po sa iyo. Ruel Salazar, shoutout po. Roberto Bongcano, shoutout po. Atencio Elmer, shoutout po sa iyo. Paul Skibi, shoutout po sa iyo. Digna, shoutout po. Agata Smith, shoutout po sa iyo. Rosinda Diagbel. Alman C. 2019, shoutout po sa iyo. Mardy, shoutout po sa iyo. Lisa C. Queen, shoutout po. Dolores Montes, shoutout po. Crisanto Ilagan, shoutout po. Swerte mo, shoutout po sa iyo. Ma'am Marie Dolores, shoutout po sa iyo, Ma'am Maria. Nanonood siya na mula sa Germany. Jesus Mercado, shoutout po. Rowen Callo, shoutout po sa iyo. Benedicta Ang, 1875, shoutout po. Candida Shibinger, shoutout po sa iyo. Alvarez Trinidad, shoutout po sa iyo. Noel Frias, shoutout po. Angelita Bailes, yan, shoutout po. Harold Sixto, Gloria Restar, shoutout po sa inyo. Amador Dolores, Atencio Elmer, Rowena, Danilo Bunag, shoutout po sa inyo. Ramos Ted, shoutout po. Rudy Barcena, Avid Pau, shoutout po sa iyo. Jelay Chica Luterte, shoutout po. Apurado Bebet, shoutout po sa iyo. Gloria Restara, Rain Pereira, Ashley Faith, shoutout po. Catalina Padilla, shoutout po sa inyo. Dominga Ricaborda, shoutout po sa inyo. Rosinda Diabel, Padilla 2000 Hotmail. Raul Sumampong, shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. Deloria Dani, shoutout po. Divina Ramirez, Miles Paradise, sorry. Danilo Bunag, shoutout po sa inyo. At ako naman ang maglalambing. Paki-like and share. Hanggang sa muli, bye-bye.